sa may buy and sell po, sir, nag-post po na magbebenta po siya. Ba't siya nagbebenta ng cellphone? Sir, ibabayad niya po sana yun sa tuition niya at sa graduation fee po kasi graduate na po siya ngayon. Miss Janine, magandang hapon. Kaya mo pala binibenta yung cellphone dahil kailangan mo ng pera para sa graduation? Opo, sir. Ganito, bibilang kita ng bagong cellphone na ganon na ganon. Oh, thank you po. Tapos, babayaran ko yung tuition fee mo at saka yung graduation fee mo. Maraming salamat po, sir. As a graduation gift ko sa'yo, bigyan kita ng 50,000 RTIA. Okay? Maraming salamat po. Walang anuman. Sige. Bigyan kita ng wheelchair din. Alam ko temporary lang yun, pero at least kailangan mo ng wheelchair. Okay? Papadala po ako ng wheelchair. Magbibigay po ako ng RTIA ng 500,000 reward kapag ito pong suspect na ito ay nahuli at nakasuhan. Janine, pagaling ka, makikipagtulungan tayo sa NBI, pati sa PNP, na para mapahon natin ito, mahuli itong suspect na ito. Trust me, mahuli ito. Okay? Sobrang salamat, sir. Thank you po. Maraming salamat. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na... Ma'am Emily, good afternoon po sa inyo. So, nandito kami sa lugar ninyo para ihatid ng personal itong pangako ni sir na wheelchair, cellphone, and then yung ibibigay po para sa tuition and graduation fee po ni Miss Janine. Ma'am Janine, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Emily. So, Ma'am, kamustahin sana namin kayo ngayon kung kamusta na yung kalagayan mo after nitong nangyari sa yung aksidente? Ito po, Ma'am, kasalukuyan pong nagpapagaling pa din po kasi yung paa ko po kakatanggal lang po ng tahi Tapos yung paltos po, tinanggal din po. Hindi pa rin po makalakad, lumuluhod-luhod pa din po. Tapos po, pag mag-ihi po ako dito na lang din po ako kasi hindi po ako nakakaabot malayo po. Masakit po kasi sa tuhod. Panood namin yung video kung saan ikaw ay kinaladkad ng isang motorsiklo na napakalayong metro. Tapos ito, ma'am, dala po, handog po ito ni Idol Rafi, itong wheelchair na ito. Kasama din po yung kanyang ipinangako sa'yo na kapalit ng cellphone na kinuha sa'yo nitong magnanakaw. So, sige, Ma'am Janine, i-check mo yung laman ng buksan mo. At tingnan natin kung eksaktong-eksakto dun sa nawala sa yung cellphone. Ito po yung bago ko pong cellphone bigay ni Sir Rapi. Maraming salamat po, sir. Tapalitan po yung nawala sa akin, sir. Matanong lang dun sa mga hindi nakasubaybay, bakit mo binenta itong cellphone na to? And pwede mo bang maikwento sa amin kasi nasabi mo na ikaw ang unang gagraduate sa family mo. Kwento mo sa amin ito. Bali po kasi sa pamilya po namin, tagahirap po kami. Madami rin po kaming naging problema po. Tapos yung magulang ko po, bata pa lang po kami, naghiwalay na po sila. Bali yung mama ko po talaga yung tumayong nanay at tatay po. Kaya lumalaki po ako, nakikita ko po yung paghihirap po niya. Tapos talagang isang araw po, minsan isang beses lang po kami kakain, gano'n na. Habang lumalaki po, parang pakiramdam ko na ang magiging solusyon po dun sa problema na yun yun nga po, yung tungkol na lang po lagi sa pera o kaya makatapos po para magkaroon po ng magandang trabaho. Kaya po nung
nag-college po talaga ako, talagang pinangarap ko po makatapos, ma'am eh. Kasi yung ate ko po hindi rin nakatapos, yung mga kapatid ko po na sumunod po sa akin hindi na po nag-aaral, maliban na lang po dun sa may 2 pong high school. Kaya po nung malapit na po akong nitong matapos eh, kaya pinursigi ko po, ma'am, sabi ko kahit na wala na po akong cellphone o basta ibenta ko po, babayaran ko po siya ng buo. Hindi ko rin po masabi kasi ayoko pong mamroblema si mama kasi sa amin lang po talaga. Pagbabayad pa lang po ng tubig, bahay, kuryente pa, problema din po talaga kasi yun eh. Mahirap po. Kaya ayun po, bilang sa pamilyang mahirap, talagang ako po ang kauna-unahan na gagraduate po ng college. At gusto ko din po kasi mapagtapos yung mga kapatid ko po kung sakali. Kaya pinursigi ko po siya kahit po alanganin na din po ako nung araw na yun. Kaya lang, siya lang po talaga yung nakadil ko po na ganun. Tapos kinabukasan po may klase na po ako. Kaya talagang kahit kinakabahan po ako, marami pong ginawa si Lord para hindi ako tumuloy. Talagang sa sobrang ko na rin po, ma'am, sobrang gulo na rin po ng isip ko. Gusto ko talaga pong makatapos, yun na lang po yung nasa isip ko. Tinuloy ko po. Anong pakiramdam na instead na ito may makukuha kang pera, binigay mo yung cellphone mo, binenta mo yung cellphone mo, may kapalit na pera pambabayad mo para sa graduation fees mo. And then, kinuha lang, ninakaw ng isang tao na hindi man lamang nagpupursige sa buhay niya. Ma'am, yung talagang unang pumasok po sa isip ko doon parang hindi po ako nagalit sa kanya. Pakiramdam ko po parang trinaydor niya lang po ako ganun kasi nagtiwala po talaga ako sa kanya Talagang naniwala po ako sa mga sinabi niya. Kaya nung abang kinakaladkad niya po ako, talagang masakit po. Kasi ma'am, parang alam niya po yung pinanggagalingan ko. Nasabi ko po sa kanya na pambayad ko po yun ng ganito, tuition ko, ganun. Tapos ganun lang po yung ginawa niya po sa akin. Tapos marami rin po nag-contact sa akin mga 8 na po kami, ganun din po yung ginawa niya. Huwag ka mag-alala na bukod po dito sa mga inihandog sa'yo ni Idol Rafi, cellphone, wheelchair, at saka po yung pambayad sa tuition mo, kami po ay tututok para po ma-monitor natin itong investigation laban dito sa nang scam sa'yo at muntik pang pumatay sa'yo. Ma'am, anong pakiramdam meron kang second life, makakasama mo pa rin magulang mo, mga mahal mo sa buhay at makaka-attend ka ng graduation mo? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po nung time na yun, akala ko po talaga namatay po ako Pero binuhay niya po ako sobrang pasasalamat po sa Panginoon na nabuhay ako, na nagkaroon po ako ng chance ulit na balikan po yung mga mga achievement po na gusto kong tapusin. Tapos parang naisip ko po na talaga baka ako po yung way para matapos po yung ginagawa niyang masama. Tsaka para hindi na po maulit sa ibang tao. Ma'am Janine, meron ka bang mensahe para dun sa tao or suspect na gumawa nito sa'yo? Kuya, kung nasan ka man, sana wag ka na magtago, kuya, kasi dapat lang po na pagbayaran mo yung ginawa mo po sa amin na mga nabiktima po. Kasi kagaya po ninyo, may mga pangangailangan din po kami. Ma'am, ano naman po yung mensahe mo naman para sa kapwa mo mga estudyante, mag-aaral na talaga nagpupursigi sa kanilang ginagawang pag-aaral para makatapos? Sa mga estudyante po na kagaya ko na nagpupursige, una-una po, lagi po talaga tayong magpasalamat sa Panginoon at humingi ng gabay kasi hindi niya po tayo pababayaan. Kahit ano pong mangyari, wag po natin siyang pagdududahan kasi si Lord lang po ang may alam ng lahat at talaga alam niya po yung puso mo. Kagaya ko po, nagsumikap din po ako talagang kay Lord lang po ako nagtiwala. Si mother mo nagtiyagang pumila doon sa Action Center sa TB5. Meron ka bang mensahe para sa mother mo na talagang lubos na lubos din ang pagmamahal para sa iyo at sa mga kapatid mo? Salamat kasi maliit lang po kinikita niya sa isang araw pero talagang inabsent siya po ng ilang araw, hindi siya magtinda para po ipila ako na mabigyan ako ng hustisya po. Gusto lang po talaga namin mahanap po yung tao pero di ko po alam na ganito po yung blessings na mangyayari. Kaya nagpapasalamat din po ako sa mama ko kasi talaga po kahit po may masakit sa kanya, hindi po siya tumitigil. Ganyan po siya sa pagmamahal niya po sa amin noon. Talagang maraming pagsubok po na nagpatunay po na talagang ibang klase din po ang pagmamahal ng isang ina. Mga pagkukulang ko po sa mga anak ko. Kaya lahat, ma'am, ginagawa ko para kahit pa paano makabawi sa kanila, ma'am. Kasi hindi naman po
natin alam kung hanggang saan yung buhay natin. Kaya hanggat kahit pa pong umabol na bigyan sila ng kahit na paano protection na sila, ma'am. Lahat ginagawa ko na sa kanila. Kaya sobra po yung pasalamat ko. Wala pong tutumbas na pasasalamat yung ginawa ni Sir Rafi. Binago niya po talaga panibagong buhay, panibagong paninimula pa sa anak ko para sa amin, ma'am. Kasi yung trauma, ma'am, talaga yung trauma ko, yung trauma lalo ng anak ko na gabi-gabi naalala niya, gabi-gabi naiiyak siya. Paano yung makakalimutan sandali yung nangyari sa kanya? Ma'am, ano naman ang mensahe mo para kay Janine na talagang inilaban ang kanyang buhay para lang makapag-aral siya, makapagtapos siya, mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya ninyo? Mga anak, sa mga pagkukulang ko sa inyong magkakapatid, huminga ako ng tawad sa inyo. Pero mami, ako anak, alam ko kung gaano ka katatag, gaano ka masigasig, mabuting anak. Pagpatuloy mo lang yan, maging ano mo yung mga pangarap mo, anak. May awa ang Diyos, lahat nakikita ng Panginoon kung paano ka magpursige para makatulong sa mga kapatid mo. Maraming salamat, anak. Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Sir, maraming salamat po sa Tulfo dahil sa sobrang binigay niyo sa anak ko. Umuwi po akong panatag yung isip ko, tutak ko, sir. Makakatulog na po kahit pa paano uuwi na maayos na po. Na okay na po yung anak ko, sir. Papangako ko po, sir, na i-update ko rin po palagi kung ano po yung nangyayari sa anak ko. Mga pagbabago na ginawa niya, tulong sa kanya, sir. Maraming salamat po. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at kay Sir Rafi po na talagang nagmalasakit po at tumulong po. Di ko po matutumbasan yung kabutihan na binigay niyo po sa akin sa salitang salamat. Papasalamat din po ako sa mga pulis na hindi rin po tumigil at hindi po nag-aksaya ng oras para po sa investigasyon. Idol, maraming salamat po sa mga binigay niyo po at tinulong niyo po sa akin. Talagang napakalaking bagay po nito. Hindi na po ako mamomroblema sa graduation fee ko at sa tuition fee ko po. Tapos po, makakapag-aral na po ulit ako ng maayos at magagawa ko na po lahat ng activities. Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya ko. Thank you po. Yan, Ma'am Janine. Unang-una pa lang, congratulations na kaagad. Alam namin na makakasampa ka sa stage, makakagraduate ka ng maayos. Wala ka nang poproblemahin kundi magpagaling at makapag-aral ulit. Ang nais lang ni Idol is kayo pong mag-ina is makapag-isip ng maayos, ng komportable, as well as ikaw at saka sa mga kapatid mo makapagtapos din kayo ng maayos sa pag-aaral. Ito, ma'am, wala ka nang poproblemahin, Ma'am Emily and Janine. Balance sa iyong graduation fee and tuition fee, mababayaran mo na 15,720. Rafi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang. Thank you po, Idol. Sa binigay niyo po, makakagraduate po ako na wala na po akong iniisip. Salamat po. Tsaka po dito po sa bagong cellphone. Tsaka po yung niregalo niyo po sa akin, Idol. Maraming salamat po. Gagamitin ko po yun kapag po nakatapos ako, magsisimula po ako ng business. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Ma'am, sa tiwalang ibinigay mo kay Idol Rafi. Maraming salamat po, Ma'am Janine. Mayroon ka bang nais mga pasalamatan na tumulong sa'yo nung nangyari tong aksidente sa'yo? Nagpapasalamat po ako doon sa MMDA po na unang nag-rescue sa akin. Tsaka po yung isang Move It rider po na hindi po ako iniwan. Binilan po niya ako ng tsinelas kahit wala pa po siyang masyadong pasada. Tapos hanggang makasakay po ako ng ambulansya, nandun po siya. Tsaka po sa mga nagdasal po sa akin, nag-share po ng post ko. Maraming salamat po. Si Lord na pong bahalang magbalik po ng mga kabutihan po at malasakit niyo po sa akin. Maraming salamat po. Thank you so much, Ma'am. Maraming salamat po. Idol Rafi